Ayun mga kapatid, tayo po ay magta-tarot card ngayon. Kakarating ko lang galing sa aking may ginamot ko kanina. Yan, ay isang teacher. Yan, may nag-request na naman sa akin sa YouTube na magta-tarot card na naman ako at gagawin natin. Pero ang topic natin ngayon mga kapatid, ano ang mga mangyayari sa mga taong gusto kang pabagsakin? Yan, o gusto kang pabagsakin, kung ano ang mga mangyayari sa kanila sa mga sumusunod at umagaganap. Yan. Mainit doon sa kwarto namin kaya dito ako sa sala nagpwisto. Yan. At ano natin mga kapatid, tatalakayin natin. Ano ang mga mangyayari sa mga taong gusto kang pabagsakin? Yun. Ay sana yung hiling ko na sila ang bumagsak at babalik sa kanila ang kanilang ginawang kasamaan. Pipili tayo ng 13 tulad ng kagabi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan mga kapatid. Ano ang mga mangyayari sa mga taong gusto kang pabagsakin? Tarot card tayo. Ang mga taong ito ay ang mga tao na gusto kang pabagsakin ay mahilig itong gumawa ng kwento na ikakasama mo mga kapatid. Itong tipo ng mga tao na maganda pag nakaharap mo, pero pag nakatalikod ka ikaw ang sinisiraan ito sa mga kakilala mo, yan, sa mga ka-workmate, katrabaho, o kung ano man ang ginagawa nito sa inyo ng mga taong ito. Ito ay mahilig makipagmarites itong mga gusto kang pabagsakin ng mga taong ito. Yan. Ito mga kapatid ay sa sobrang paninira nitong mga taong ito ay makakahanap ito ng katapat mga kapatid. Maaaring ito ay makakatapat na kanilang sinisiraan ay may alam sa espiritual. Yan. May alam sa espiritual ang taong siniraan nila at ito ay gagawan ng ng masama itong mga gusto kang pabagsakin. Ayan. Makakahanap ito ng katapat itong gusto kang pabagsakin. Yan. Itong tao na ito mga kapatid ay mahilig ito sa gulo. Mahilig ito sa gulo. May inggit ito sa may sakit itong inggit. Ito kaya minsan ito ay sinisiraan ng isang tao kaya lagi itong galit. Ayan. May mga tao din dito mga kapatid na ikaw ay ipapagtanggol. Lalong-lalo na sa iyong trabaho, yan, sa iyong negosyo o kung ano man mga kapatid, dahil itong mga taong ito ay mahilig gumawa ng kwento at mahilig sa gulo. Itong mga taong ito na wala nang ginawang matino sa buhay kundi manira ng kapwa at magpabagsak. Yan. Itong mga taong ito ay mahilig ito sa itong tao ay mahilig itong manira lalo na sa inyong katrabaho para makuha ang loob ng inyong amo, yan, o kanilang amo, o di kaya ang inyong OIC, yan, o di kaya ang inyong head sa inyong trabaho, yan, na para ito ay bigyan ng tinatawag na o promotion, pabuya o regalo itong taong mahilig magpabagsak na ito sa inyo. Itong mangyayari sa kanila ay gagawan ito. May itong makakabangga. Yan, may mga taong makakabangga sa kanila. Yan.
ito mga kapatid ay maaaring itong ninira sa inyo mga kapatid, ay maaaring ito ay hindi magtagumpay at siya ay madidisgrasya, o siya ay kung siya ay nagbabiyahe o nagmumotor man ito, maaaring ito ay maaksidente o matrap itong taong ito. Ayan. At yan ay maaring matumba sa motor, maaksidente man ito, kung ano man ang mangyari sa mga taong ano na ito, mga taong gusto kang pabagsakin. Ito, maaring maaksidente ito, wag naman sana mga kapatid. Yan mga kapatid. At balang araw yung mga taong naninira na ito at mapapatunayan naman ng mga taong malakang kasalanan, ay babalik sa kanya ang mga paninira na ginawa sa iyo. Yan. Sa inyo ay babalik sa kanila. At siya naman ang babatikusin ng mga taong kanilang siniraan. Dahil may mga taong alam ng iba ang tunay na pagkatao ninyo. Kaya babalik sa kanilang ginawa. Yan. At ito mga kapatid, ang kanyang mangyayari sa kanya ay lalayo sa kanya ang mga blessing na dadating sa kanya, ay lalayo. Ayan. Lalayo ang mga opportunity, blessing o kung ano man ang matatanggap niya. At ito rin mga kapatid, darating ang araw na mga taong gusto kang pabagsakin ay hihingi ito ng tawad sa iyo at magsisisi. Ayan mga kapatid, ang mga taong ito, dahil na-realize niya ang kanyang ginawang kasalanan, na mali pala ang kanyang ginawa, na gusto kang pabagsakin, ayan, gusto kang siraan, ayan, gusto kang siraan, yan, at gusto nito na kampihan siya ng boss. Mahilig ito sa gulo mga kapatid. Ito. At maaaring may nagalit dito. Yan, may nagalit dito na kanyang na ano rin nakasagutan niya. Ay di sa nakasagutan. Meron ditong isang tao na kanyang ano na nagalit sa kanya, na merong alam sa spiritual, na gusto ng taong ito na gawan ng ritual na siya ay maaksidente. Ito mga kapatid, siya ay maaksidente dito. Yan. At ito ay hihingi ng tawad dito at kakarmahin to pagdating ng araw, itong mga gusto kang pabagsakin. Ayan. Ito mga kapatid, gusto niyang impluwensyahan ang mga taong nakakakilala sa iyo. Yan. Gusto niyang impluwensyahan o balak niyang makipag-collab sa mga taong gusto kang sa mga taong walang kinalaman sa iyo. Itong interesadong itong gusto kang pabagsakin na taong ito ay gusto niyang impluwensyahan yung mga kaibigan mo, kasamahan mo, o kung ano man mga best friend o close friend mo na magiging galit sa iyo mga kapatid. Na magalit sa iyo o kampihan siya, yan ang gusto niya. Pero malabo ito mangyari sapagkat hindi nakikinig yung mga taong kanyang pinagsasabihan ng mga maling kwento. Ayan. At ito mga kapatid, ang mahilig ito ay madidisgrasya ito. Maaaring maaksidente sa motor, sa kotse, o kung ano man, siya man may masagasaan, ay wag naman. Ayan. At ito ay maraming hindi sasang-ayon sa kanyang ugali mga kapatid. Yan. Siya ay isisiwalat ang mga pinagsasasabi nito sa mga taong wala naman ginawang kasalanan. Yan. Wala namang ginawang kasalanan sa inyo at kaya sinisiraan. At may mga taong isisiwalat ang kanyang mga pinagsasabi sa mga tao. Yun ay malalaman mo ito mga kapatid pagdating ng araw. Itong taong gusto kang pabagsakin. Ayan. At ang kanyang na lang mga kapatid, ang kanyang mga pinagkikwento sa mga ibang tao, kung sino man, ay mga imahinasyon na lang sa kanyang isip, mga guni-guni na lang yan mga kapatid. Ang taong gusto kang pabagsakin. Ayan.
At merong mga tao dito na mawawalan ito ng mga tiwala. Mawawalan ng tiwala ang mga taong sa kanya, mga kapatid. Mawawalan ng tiwala dahil ito ay alam na kasi ng mga ibang tao na ganyan ang kanyang ginagawa, ang mga ginagawa niya sa kapwa niya ay nangihila o nangahatak upang pabagsakin ang mga nais niyang mga siraan. Ayan, na lumalapit ito sa mga tinatawag na may mga tinatawag na may posisyon o may posisyon, mga kapatid. Posisyon, mali po, yung may mga posisyon tulad ng mga opisyalis. Yan, tulad ng mga opisyalis, itong gusto kang pabagsakin, mga kapatid, ay lumalapit ito sa mga tinatawag nating mga opisyal tulad ng mga sa gobyerno. Yan, tulad ng mga mayor, mayor, mapapulisman, o kung ano man ng mga basta sa may mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ito ay, mga kapatid, ay lumalapit ito upang ang taong kanyang gustong pabagsakin ay lumalapit ito at binabayaran. Yan, na nagbabayad ito sa mga gusto niyang puntahan upang sumang-ayon sa kanya. Ngunit may mga tao dito na tinatanggihan siya dahil alam naman ng mga ibang tao ng kanyang sinisiraan o kanyang gustong pabagsakin ay walang kasalanan sa kanya, at ginagawa niya ito dahil may kainggitan ito sa katawan niya. Gagawin nitong lahat para pabagsakin ng isang tao. Kaya gumagamit ito ng pera, mga kapatid. Nagbabayad ito para sumang-ayon sa kanya ang mga tao. Ayan, kaya yung mga taong binabayaran niya o kung sino man yan na mga ay hindi naniniwala sa kanya, mga kapatid. Tinatanggihan itong tao na to na gusto kang pabagsakin. Yan, kung mapaabogado man ito ang kanyang nilapitan o kung ano man na basta na nagtatrabaho sa gobyerno para mapasang-ayon. Ngunit hindi naniniwala ang mga tao dito. Yan. Yan, mga kapatid. At eto, mga kapatid, magiging bigo siya dito. Magiging bigo siya sa kanyang ginawa na gusto kang pabagsakin, sapagkat wala ng taong maniniwala sa kanya dahil sa kanyang mga ginawang kabulastugan o katarantaduhan nito, kung ano-ano ng mga pinag-iisip nito sa buhay. Ayan, kaya ito magiging bigo to, mga kapatid. Magiging talunan ito sa buhay. Kaya hindi siya nagtagumpay sa ginawa sa iyo na pabagsakin ka. Yan, dahil alam na mga tao na kung sino at kung ano kang tao. Yan, na ginagawan ka ng mga kwento na hindi naman totoo. Marami dito ang sumasang-ayon sa kanyang ginawang kasamaan sa kanilang kapwa. Yan, at ito ay magiging ito, mga kapatid, wala nang maniniwala sa kanya. Kahit anong sabi niya sa mga tao ay hindi na makikinig dito. Naririndi na ang mga tinga ng mga taong kanyang kinikwentuhan na hindi totoo. Ayan. Kaya mag-a-ask ito ng apology. Yan, mag-a-ask ito ng sorry sa taong kanyang ginawa ng masama o panlalamang sa kapwa. Ayan, bigo ito, mga kapatid. Dahil ang lahat ng blessing na darating sa kanya ay mawawala dahil nakapokus siya sa kanyang sa ginawa niyang sa pagpapabagsak. Darating ang araw na ang mga taong itong kanyang sinasabihan o pinagkukwentuhan ay iiwas ito sa kanya, mga kapatid. Dahil alam na ng mga tao na hindi totoo ang kanyang mga ginawa. Hindi totoo ang kanyang mga pinagagagawa. Yan lang naman, mga kapatid. Ito ay isa dito na lumalapit siya sa mga may kapangyarihan, yan, o mga mataas na opisyal o kung ano para bayaran niya. Ngunit tinatanggihan ito dahil hindi naniniwala dahil alam naman ng mga taong may mga pinag-aralan ng kanyang tao na gustong pabagsakin ay hindi totoo ang kanyang mga kinikwento. Ayan. At darating ang araw, siya ay magiging talunan. Madidisgrasya na lang siya sa kanyang ginawa, at lalong lalo na pag nalaman ng
pag nalaman ng tao na kanyang siniraan ay kung ano ang ano niyan, kung ano ang nasa isip niyan at ikay pinatrabaho niyan ay kawawa ka. Kaya sa mga taong gusto magpabagsak diyan ay isip-isipin niyo muna mga kapatid kung ano ang kinahihitlatnan, kung ano ang kinalalabasan, kung maganda ba ito o mabuti sa inyong kapwa, kung may madulot ba na mabuti o masama. Dahil mga kapatid, ang paghila o pagbabagsak ng isang tao ay hindi biro mga kapatid. Ay once na magkakamali ka, pwede ka makulong diyan mga kapatid. Kaya dapat ilagay din sa lugar na dapat maging mabuti ka lang sa kapwa mo, magsumikap dapat ha. Yan po, ito mga kapatid ay magiging aral ito sa mga taong walang hilig, walang ginawang mabuti kundi magpabagsak ng kanilang kapwa. Maghingi tayo ng mensahe sa ating angel, yan. Sa mga anghel, hingi tayo ng mensahe. Kuha tayong 5. Kukuha tayo ng 5 at ating ibabahagi ang mensaheng ito. Ito mga sitwasyon mo mga kapatid, ang sabi ng anghel sa inyo, ang iyong sitwasyon ay mag-i-improve ito mga kapatid. Mag-i-improve at look for a sign. Ito ay ang mga ito mga kapatid, ang mga mensaheng ito ay magkakaroon ito ng sinyalis mga kapatid, at may mga sign dito na magaganap. Yan, look. At ang sabi ng anghel ay look for a sign. Tignan mo ang mga sinyalis o mensahe dito sa kanya ng kanilang mensahe. Yan. Unlikely. Yan. Ang mga mensahe ng mga angel message ay unlikely, hindi nagustuhan ng mga anghel ang ginawa ng mga taong na to na gusto kang pabagsakin. Ayan. Ang sabi niya, it's up to you. Yan. At ito na ang kailangan mong gawin mga kapatid. It's up to you. At huwag kang mag-alala dahil mabibigyan ng kasagutan ito. No need to worry. Ayan lang ang mensahe ng ating angel message. Ayan, naway magustuhan ninyo at kung makaresonate kayo sa aking mensahe ngayong araw ay paki-like, share at subscribe na lang ang aking YouTube channel na Maestro Apo at ang aking Facebook page na Hashim Sandalpon Tetragrammaton. Ayan. Yan po ang aking ang aking mensahe ngayong araw. Pero baka mamaya kung may mga topic tayo na aking mga kapatid, ating ipopost mamaya kung ano mga topic o halamang gamot ba. Ayan. Marami mga kapatid. Hanggang dito lang mga kapatid at God bless us all.